Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video. Mirror Trip, ito ay isang latest on U1 PH Pack Impact and Safety Advisories ng Stay Alert and Stay Tuned sa Radyo La Verdad Special Coverage. Alright, Bagyong U1 Special Coverage sa UNTV. Ito ay panoorin natin si Isko Moreno ang kanyang anunsyo. Alright, let's get it on. Ng lungsod ng Maynila na si Attorney Wardy Quintos. So yan po mga kababayan, ang ating po check-in po sa ng Coast Guard Manila. So waiting po sila for order just in case po na anytime na kailanganin po at meron po mga maapektuhang lugar po dito sa lungsod ng Maynila. Diyosa Ibanez na punong abala. And of course, Alex Montesa, kasama natin sa RMB. Okay, natawag natin yan. Tumutulong dito sa atin. Alam mo, of course, yung mga reporters natin sa UNTV. Maraming salamat. Tuloy tayo sa ating pagbibigay ng update. Ulitin mo nga yan, Manuel. Yeah, ulitin nga natin Laguna Lake water level as of 11 a.m. Meron na pong 12.70 meters above sea level. Above sea critical level. Yon. At ito namang isa ay critical level 12.50 meters above sea level. Yan po ang tubig ngayon dyan sa Laguna Lake mismo. Salamat sa information. Okay, mamaya doon sa baba, Diyosa, lagay natin sila, Diyosa Ibanez, yung mga taga UNTV News and Rescue. Yan, lagay natin sila para doon sa iba pang mga advice nila. Pwede natin silang kunin kahit na nandiyan sila sa baba. Ayan, si Benedict Galazan. Si Benedict Galazan, si Ray Pelayo. Kanina nandun, si Joshua. Joshua Antonio. Habang kumakain ako, nanonood ako sa interview ninyo. Hindi na pwede update tungkol sa ginagawa naman ng News and Rescue ng UNTV. O sige, balikan mo. Bumalik ka doon sa lugar ng Birakat ng Duanes. Kasi may residente doon na makakakuha tayo ng actual interview on the ground, Manuel. Yan. Eto, makausap po natin ang residente mula sa Barangay Lanao, Birakat ng Duanes, si Mr. Elmer Bonos. Mang Elmer Bonos, magandang hapon po. Welcome po sa UNTV Radyo La Verdad. Kumusta po kayo dyan sa Catanduanes? Opo, magandang hapon. Bagamat dito sa amin po ay talagang maulan pa rin at may mahangin pa rin naman po. Pero awa ng Diyos po ay mukhang papatila na rin naman po. Paano naman yung bagyo. Alam mo, nakakatawa itong binabalita. Mukhang papatila naman. Nasa storm signal number 5 po kayo, di ba po? Dahil malapit kayo doon sa mata. Pero hindi pa naglalandfall ang bagyo. Ilang oras na po kayong binayo ng storm signal number 5 at anong oras eksakto na sinasabi nyo na humihina na po ang hangin sa inyo po, Mr. Bonos? Opo, kaninang madaling araw po, alas 4, ay naramdaman na po namin yung paglakas ng hangin po rito. Hanggang yung talagang malakas po ay mga alas 9 po hanggang alas 10, alas 11 po ng umaga. At nang mag-alas 12 na po, nararamdaman na namin hanggang ngayon, pagamat malakas pa rin yung bugso, pero hindi na siya katulad kanina po na talagang napakalakas po ng hangin at ulan. At kanina ay talagang hanggang tuhod po ang baha dyan sa labatan namin, dyan sa may Lanao, Okay. sa may ACC. Manuel, pero ngayon po ay kahit papaano ay humuhupa na po ang tubig. Nakikinig rin po ako nung mga sinasabi nung mga nakapost din na may nagpo-post kasi Saan daroon ang balita? Marami silang mga message dito, tulad na lang na update daw sa baha at nagtatanong sila kung nasaan na po ba ang mata ng bagyo. Naku po, hindi pa po nagla-landfall. Hintayin niyo po mamaya. Merong update ang Pag-asa po mamaya. Antabayanan niyo po dito sa aming special coverage. Okay. Ang binabanggit na, asan na po ba? Hindi pa po siya nagla-landfall. Yung mga binabanggit namin na may mga storm signal kasi malapit sila doon sa mata. Yes. Mata pa lang yan. Kita mo naman? Mata pa lang, di ba? Mata pa lang yun. Yung mata pa lang, hindi pa sila nagla-landfall. Yung mga mata naman, di ba, may storm signal number 5, number 4. Imagine, na nandiyan sa Bicol region. Naku po. Ayan, di ba? Pero yun, hindi pa yun, wala pa po hindi pa naka-landfall yun. Hindi pa naka-landfall. Signal number 5 na. Kaya si Ryan Salatandol, hindi makalabas sa kotse. Ay, naku. Grabe no, signal number 5 hindi pa nagla-landfall pero mukhang malakas na ito. Kahit gano'n siya kabigat, hindi siya mapapadpad na, pwede siya mapadpad ng hangin. Sobrang lakas talaga. Pasensya na po. Pareho kami kasi mabigat. Parang namamalsarado pa.
Yan ay Southbound, northbound. Yan, Sige. southbound, northbound. Oh. Pero makikita natin, Miss Annie, Malinis. maluwag eh. Okay, yung first lane, yung first what do you call that? Screen. Screen, yung first screen. Monumento. Yeah. Yan. Northbound and southbound. Yung northbound ay makikita natin doon sa kabila. Smooth yung flow because konti lang yung bumabiyahe. Matapang-tapang lang ang bumabiyahe sa oras na ito. Di ba po? Matapang pa sa kape ko. Okay. How about the southbound, Manuel? Same, Going Miss to Annie. Monumento. Going to Monumento, maluwang ang dali ng mga sasakyan sa EDSA Caloocan going to Monumento. And then on top of that, that's the LRT. Yes. Diba? LRT from Monumento going to Balintawak. Okay. At, so, Siguro, konti rin ang sumasakay ngayon sa MRT. teka, Mahirap nang bumiyahe din. we are just assuming Sa pamumuno po ni Director J. De La Puente po, the MBSW Director, 27 evacuation centers na po ang naka-ready just in case po na Saka ngayon po, Baseco pa lamang po at Delpan evacuation pa lamang po ang meron pong mga evacuees. Okay. Sir, tungkol dito po sa Baseco, di ba po ang Baseco, Delpan, thickly populated po ito. Okay. Ilang porsyento na po ang nasa evacuation center? And then, may timeline po ba kayo para yung mga yan ay magpunta doon sa mga evacuation center? Because if I'm not mistaken, karamihan Ang gabi hanggang bukas po yan ng madaling araw kung saan ayaw naman po nating ibuwis ang buhay ng ating mga rescuer ay Yes. atin pong sinisikap na sila po ay ma-evacuate kasama po ang Manila Police District. Ayan, hanggang bukas pa yung bagyo, no? Bukas na madaling araw. Kaya maraming klase na walang pasok bukas. So kapag ayaw po sumama, automatic po yun talaga pong pwersahan po natin silang tatanggalin po doon sa area upang madala po sa mas ligtas po na lugar. Kasama po dito ang Manila Police District. Opo. Sa proseso po na ginagawa ninyo, ay sila po ba may dala po ba kayong mga sasakyan na rin para maging problema na usually na nakikita nyo po dyan sa inyong lugar sa Kalinga? Kapag ganitong mga one series talagang wala pang nangyayaring landslide. Okay. yes po ma'am. Yes Okay. po ma'am, as of our monitoring ma'am. Okay, kung mayroon mga magsisilikas dyan, mayroon bang nakahanda na mga masasakyan yung ating mga kababayan dyan na Police Captain Manganip? Yes ma'am, meron na po ma'am. Dahil through our collaboration coordinating LGUs. Yan po, ma'am. Yun. Ganyang kahanda ang Kalinga, Miss Annie. Okay. Mga nasa evacuation center, kailangan mayroon kang mga nakaposisyon doon na mga pwedeng magtingin sa kanila. Pero nalaman din natin na I think isa rin yan sa mga preparation na ginagawa. Parang palalagyan yata ng mga doktor. Wow. Yung mga bawat evacuation center. And that's very important. Malaking tulong yan. At saka isama natin yung mga psychosocial intervention because yung mga natotraumatize, immediately dapat ma-process natin yun. Lalo na yung mga bata. Streaming or broadcast Broadcast, update about Bagyong Uwan dyan sa Maynila kasi matindi ang magiging pinsala natin sa Maynila kung talagang sa Maynila. dadaanan po talaga tayo. Kaya sinasabi Malaking baha din yan sa Maynila at kailangan bigyan ng pansin ang Maynila. na dadaanan tayo. Mga kasambahay, eto po, panoorin natin at pakinggan natin ito. mga batang Maynila at lalo na ang mga minamahal kong lolo at lola, mga nanay tatay natin at mga taong dumadapo sa lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong lingkod, si Ormi po. Happy Sunday sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa City Hall at itong broadcast na ito ay minabuti namin na gawin upang tayo ay makatanggap ng mga impormasyon maaari natin magamit kung sakasakaling lumala po ang panahon ngayong gabi at hanggang bukas. No? At if I'm not asking too much, if you are watching, and especially also, this includes yung ating mga OFW at immigrant na nanonood sa ibang bansa at kayo may mga kaanak o kakilala at kaibigan sa Maynila at mga taga Maynila na nanonood ngayon, please do share this short live streaming or broadcast ng inyong Manila Public Information Office. Ako po may mga ilang bagay na sasabihin na maaari ninyong pulutin, lalo na kapulutan ng mga data at impormasyon. No? Unang-una, let me begin. Nais ko pong ipaalam sa inyo na yung ating regular na 2-3 evacuation area lamang ay sa Maynila ay ngayon po through the leadership of Director J. De La Puente and the NDSW staff. No? Una, naggayak na po sila, nag-aanda na po tayo ng mga makakain at naglingkas na rin ng ibang mga individual o what you call the
preemptive evacuation. No? But, minabuti po ng inyong pamahalang lungsod na dagdagan ang mga posibilidad na magamit ng taong bayan kung sakaling patuloy na lumala ang panahon dala nitong bagyong Juan. Ito po ang mga sumusunod na listahan. Please take note of this. Dadandahanin ko naman at nasa inyong screen naman. I-grab nyo po at baka ang tawag picture grab ninyo sa inyong mga phone at baka magamit nyo po yan sa oras ng pangangailangan. Makikita nyo po sa inyong mga screen ang listahan ng ating identified evacuation center na Kaya mag-evacuate na, no? Huwag na makulit yung mga mababang lugar dyan na binabaha. At kailangan evacuate na para hindi lalong isa lang ang buhay natin. Alright? dumami na po at posible pa hong dumami yan kung talagang kinakailangan at katulong din natin dyan ang ating Superintendent Lumeda at 10 ng ating mga eskwelahan or under sa Division of City School. No? Ito po, District 1, Delpan Sports Complex, Barangay 101 Covered Court, Barangay 105, Barangay 18 Covered Court. District 2, Patricia Sports Complex, Barrio Obrero Elementary School, Barangay 199 Multipurpose Hall, Barangay 204 Barangay Hall, Melchor Aquino Elementary School, General Gregorio del Pilar High School, District 3, Delpan Sports Complex, Antonio Regidor Elementary School, Doña Teodora Chedora Alonso High School, District 4, Trinidad Texon Elementary School, Dapitan Sports Complex, Legarda Elementary School, District 5, District Welfare Office 5, Justo Locban Elementary School, Barangay 684 Multipurpose Hall, Epifanio de los Santos Elementary School, Aurora A. Quezon Elementary School, F. Maria Guerrero Elementary School. District 6, Don Bosco School, Barangay 598 Multipurpose Hall, Lica Evacuation Center, Tomas Earnshaw Elementary School, Barangay 607 Multipurpose Hall, at of course sa Baseco, ang Hermenegildo J. Atienza Elementary School. At dyan po, meron na po tayo sa Baseco at Delpan. Sa Baseco po, meron na po tayo 72 families. Sa District 1 naman, sa Delpan Sports Complex, meron na po tayo isa. Pangalawa, no? Itinala na po, nabigyan na po ang direktiba ang national government na walang pasok bukas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ganon din sa tanggapan ng gobyerno. Except no, yung sa amin, regular. May bagyo, may dilubyo, nandiyan dyan, tulad ng MDRRMO, mo, MDSWD, yung ating DPS, at saka yung ating MHC. No? May mga partikular na bahagi ng inyong pamahalang lungsod na kahit anumang oras, minsan atrasadong oras ay nandiyan dyan po lagi. At kailangan nandiyan dyan. So wala pong pasok bukas sa ating mga kapwa-empleyado at maliwanag na po yan. At nasabihan na tayo kahapon pa sa eskwelahan at kahapon pa, kanina pa, dahil sa national government. Mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, lalo na mga batang Maynila, please get this number. Lang sa inyo pong mga screen, ang 24/7 Manila Disaster Emergency Operation Center or MEDIOC. Ayun dyan po ang number, 0284633295, 0950703710, 0932662232. Ayan po ang ating mga emergency number. Pangatlo, nananawagan na po sa mga, lalo na sa mga taong may naipundar na mga sakyan o motor. No? Huwag nyo na pong ipagbaka sakali na baka hindi lumakas ang ulan, baka walang baha, o baka. Ito po'y sigurado. Ang SM San Lazaro, SM City Manila, Save More Market, na nagtahan, at Wingport Hotel, no? Ay tumulong. Ayan, ligtas nyo na yung mga sasakyan nyo, no? Yung mga motor, mga four wheels nyo dyan. At delikado na ang lugar. Inyong lingkod at pamahalang lungsod ng Maynila na nag-alok ng overnight free parking. So, ibig sabihin po, motor o kotse. Okay, sa po yan ay nasa kalsada, maparada sa tapat ng bahay ninyo, siguro, alam po, sa hirap ng... Ayan, free parking natandaan nyo. At pwede mag-park dyan sa SM San Lazaro. Hinuhulog ninyo, buwan-buwan, iniraraos ninyo yung mga naipundar ninyo. Imbis na iniisip nyo na lang ang sarili nyo at mahal nyo sa buhay, kailangan nyo pang isipin ang inyong sakyan. Diyan po, mailalagay nyo na sa multi-level parking space
ng mga nabanggit kong lugar. Sila po ay nag-offer ng free. Wala pong toast gas. So habang may panahon pa today, habang may Kaya may panahon pa ngayon, no? Tilikas nyo na guys ang inyong mga sasakyan dyan. Alright? pa today, ay pwede nyo na po yan magamit. No? Sayang naman po, no? At least, meron pang panahon. So maraming salamat sa ating mga private sector na tumutulong sa ating pamahalaang lungsod at mamamayan. At nais ko pong ipaalala, hindi lamang po sakyan, hindi lamang po mga gamit na naipundar, o yung mga alaga po nating hayop. Ako, pag yung masyadong pababayaan, no? Baka makaligtaan natin pagka nagkakatarantahan. Nasa inyo po mga screen ang pet safety tips ng inyong pamalang lungsod. Oo, mga pets nyo, no? Mga alaga nyo, mga aso dyan, no? Ingatan nyo rin dahil may buhay din yan. Ma? Yorme, saan ba namin pwedeng tawagan ang Meralco? Kung kinakailangan na kami napatayan bigla ng ilaw, nawala ng kuryente sa aming barangay, sa aming bahay, para po sa electrical assistance natin o ating distributor ng power, no, ang Meralco, nasa inyo pong mga screen ang mga numero tulad ng Smart 0920-971-6211. Sa Globe 0917-551-6211. Pinaalala ko lang, habang may kuryente pa, habang medyo maayos pa, pag-charge na po kayo ng inyong mga cellphone, power banks, tapos magtabi na po kayo ng malinis na inuming tubig. Importante po yan. Yan po ang mga numero. Maaari nyo tawagan o messenger ng ating Meralco. Huwag nyo rin kakalimutan ang inyong mga flashlight. Testingin ninyo kung may baterya pa. Wala na, habang may oras pa, pumili na kayo ng baterya para sa inyong mga flashlight. Pero, bukod sa numero nakita ninyo, meron din pong itinalang hotline ang Meralco. Ito po ay 16211. Ulitin ko po, no? 02-16211. Ayan po yung kanilang hotline. Para naman po sa kapakanan, para naman po sa kapakanan ng ating mga mamamayan patungkol sa mga presyo ng bilihin. Baka po ito'y biglang magtaas. Baka may ilang individual naman pagsamantalahan ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Kaninang umaga, binigyan ko ng direktiba si City Administrator Attorney Wardy Quintos at sa ating administrator na si Ayan, babala, no? Huwag kayo magtaas ng mga bilihin, no? At may parusa yan. Director Hison, na kung saan ang mga pampublikong palengke na pag-aari ng lungsod at private and public partnership na nag-exist na palengke under the supervision also of your city government. Inatasad ko po sila na mag-issue ng price freeze on basic commodities in the city of Manila. Ulitin ko po, no? Within my power and authority, ito ang ating mga pag-aari. Pagdating po sa ibang mga merkado at iba't ibang mga tindahan o grocery, I will let the national government do that because under sila sa DTI. Pero bilang protection... Stop taking meeting notes and... Alright, ayan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video dito kay Yorme at sa UNTV na babala at parating ang bagyong dumating na ang bagyong Yuan, no? At signal number 4 at signal number 1 sa Metro Manila. At ingat tayong lahat and peace out sa inyo, guys.